Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, ang aking komunidad. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Nakakita na ba kayo ng ganitong lugar? Magandang araw mga bata! Alam ba ninyo na ang lugar kung saan tayo nakatira ay tinatawag na komunidad? Dito tayo nag-aaral, namimili, at nakikipagkaibigan. Ngayon ay pag-uusapan natin kung ano ang komunidad at kung ano ang makikita rito. Ano ang komunidad? Ang komunidad ay isang lugar kung saan nakatira ang mga tao at nagtutulungan. Mga makikita sa komunidad. Sa isang komunidad, makikita ang bahay at paaralan, simbahan at palengke, ospital at parke. Ang bawat bahagi ng komunidad ay may tungkulin upang maging maayos at ligtas ang pamumuhay. Basahin natin. Ang masayang komunidad ni Lito. Si Lito ay nakatira sa isang maayos na komunidad. Tuwing umaga, pumapasok siya sa paaralan na malapit sa kanilang bahay. Sa kanilang lugar, may palengke kung saan bumibili ng pagkain ang kanyang nanay. May maayos na ospital din sa kanilang komunidad upang pangalagaan ang kanilang kalusugan. Mabait din ang kanilang mga kapitbahay at nagtutulungan ang lahat. Dahil dito, masaya si Lito sa kanyang komunidad. Sino ang pangunahing tauhan? Bakit masaya si Lito? Ano ang mga makikita sa komunidad? Ano ang ginagawa ng mga kapitbahay? Ang komunidad ay isang lugar kung saan nakatira ang mga tao at nagtutulungan. Maraming makikita sa komunidad tulad ng bahay, paaralan at iba pang mahalagang lugar. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang komunidad? Alin ang makikita sa komunidad? Sino ang kasama sa komunidad? Saan bumibili ng pagkain? Saan pumapasok ang mga bata? Gawin natin.
Iguhit ang iyong komunidad. Isama ang mga makikita tulad ng bahay, paaralan at iba pa. Kulayan ito. Ikalawang araw, iba't ibang uri ng komunidad. Ano ang napapansin ninyo sa mga larawan? Pare-pareho ba ang mga lugar? Sa mga lugar na ito, saan kayo nakatira? Magandang araw mga bata! Ang komunidad ay hindi lang iisa ang anyo. May iba't ibang uri ito. Ngayon ay aalamin natin ang mga halimbawa ng komunidad at kung ano ang makikita sa bawat isa. Mga halimbawa ng komunidad. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Komunidad sa lungsod o urban. Komunidad sa probinsya o rural. Komunidad sa tabing dagat o coastal. Paglalarawan ng bawat komunidad. Lungsod o urban. Dito ay maraming gusali. Mataas ang bahay. Maraming sasakyan at maraming tao. Sa probinsya o rural, dito naman ay maraming puno at bukirin. Tahimik ang paligid. Kaunti lamang ang sasakyan at maraming hayop. Tabing dagat o coastal. Malapit sa dagat. May mga bangka at mangingisda. Maraming isda at preskong hangin. Basahin natin ang paglalakbay ni Mia. Nagbakasyon si Mia kasama ang kanyang pamilya. Una, pumunta sila sa lungsod kung saan maraming gusali at sasakyan. Pagkatapos, nagpunta sila sa probinsya kung saan maraming puno at tahimik ang paligid. Sa huli, pumunta sila sa tabing dagat kung saan nakita niya ang mga bangka at mangingisda. Natuwa si Mia dahil natutunan niya na iba-iba ang komunidad at bawat isa ay may sariling ganda. Sino ang pangunahing tauhan? Saan unang pumunta si Mia? Ano ang makikita sa probinsya? Ano ang makikita sa tabing dagat? Ano ang natutunan ni Mia? May iba't ibang uri ng komunidad tulad ng lungsod, probinsya at tabing dagat.
Bawat komunidad ay may natatanging katangian at mga makikita. Gawin natin, piliin ang tamang sagot. Alin ang halimbawa ng komunidad? Saan makikita ang maraming gusali? Saan makikita ang maraming puno? Saan may bangka at mangingisda? Ano ang katangian ng probinsya? Gawin natin. Pumili at iguhit ang isang komunidad. Isulat ang dalawang bagay na makikita rito. Ikatlong araw, kilalanin ang ating komunidad. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? May ganito ba sa inyong lugar? Ano ang tawag sa lugar na ito? Ang bawat komunidad ay may iba't ibang impormasyon na tumutulong upang makilala natin ito. Ngayon ay pag-aaralan natin kung ano-ano ang mga impormasyong ito at kung bakit mahalaga ang mga ito. Mga impormasyon sa bawat komunidad. Ang bawat komunidad ay may mga sumusunod na impormasyon. Una, pangalan ng komunidad. Halimbawa, pangalan ng barangay. Lokasyon, kung saan ito matatagpuan. Mga lugar, katulad ng paaralan, simbahan, palengke o ospital. Mga taong naninirahan. At mga hanap buhay tulad ng magsasaka at mangingisda. Ang mga impormasyong ito ay tumutulong upang makilala at maunawaan ang isang komunidad. Basahin natin. Ang komunidad ni Pedro. Si Pedro ay nakatira sa barangay Maligaya. Isang araw, tinanong siya ng kanyang guro tungkol sa kanyang komunidad. Sinabi niya, ang aming barangay ay may paaralan, simbahan at palengke. Maraming mababait na tao rito. Ang iba ay magsasaka at ang iba ay guro. Dahil dito, mas nakilala ng kanyang mga kaklase ang kanyang komunidad. Ipinagmalaki ni Pedro ang kanyang lugar. Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang pangalan ng kanyang komunidad?
Ano ang mga makikita sa kanilang lugar? Sino-sino ang mga tao sa kanilang komunidad? Bakit ipinagmamalaki ni Pedro ang kanyang komunidad? Ang bawat komunidad ay may batayang impormasyon tulad ng pangalan, lokasyon, mga lugar at mga taong naninirahan dito. Mahalaga ang mga impormasyong ito upang makilala at maunawaan ang isang komunidad. Gawin natin, piliin ang tamang sagot. Ano ang tawag sa lugar kung saan nakatira ang mga tao? Ano ang bahagi ng komunidad? Sino ang kabilang sa komunidad? Ano ang halimbawa ng hanap buhay? Ano ang dapat malaman sa komunidad? Gawin natin, isulat ang mga batayang impormasyon ng inyong komunidad. Ika-4 na araw, kahalagahan ng komunidad. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Masaya ba ang mga tao? Bakit? Ano ang naitutulong ng komunidad sa atin? Ang komunidad ay hindi lamang lugar na tinitirhan natin. Ito ay tumutulong sa atin araw-araw. Ngayon ay aalamin natin kung bakit mahalaga ang komunidad at kung paano natin ito maipapakita sa pamamagitan ng sining. Kahalagahan ng komunidad. Mahalaga ang komunidad dahil dito tayo nakatira. Dito tayo nag-aaral. Dito tayo bumibili ng mga pagkain. Dito tayo ligtas at inaalagaan. At dito tayo nakikipagkaibigan. Ang komunidad ay tumutulong sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Mag-thumbs up kung ang mga pahayag ay wasto at thumbs down kung hindi. Mahalaga ang isang komunidad. Walang silbi ang komunidad. May tumutulong sa komunidad. Sa komunidad, tayo nakatira. Hindi natin kailangan ang komunidad. Mahalaga ang komunidad dahil ito ang tumutulong sa ating pang-araw-araw na buhay.
Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Bakit mahalaga ang komunidad? Saan tayo nag-aaral? Sino ang tumutulong sa komunidad? Ano ang makikita sa komunidad? Paano maipapakita ang komunidad? Gawin natin. Iguhit ang iyong komunidad. Kulayan ito at lagyan ng mga pangalan ang lugar. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Magabansa. Paalam!